Magandang araw mga proyekto. Today meron ho tayong very special guest. Although I believe balikbayan si Justice Ascuna, we had him before. But today we invited him to mapaliwanagan ho tayo tungkol sa maraming mga tanong, maraming mga usapin tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? At yung kanyang pagpapadala agad-agad sa The Hague, no? So magandang umaga po, Justice. Good morning and thank you very much for uh, Magandang umaga po naman, Father. Thank you din. for giving us time, no, to discuss. I think this very important issue and event going on para lang ho maliwanagan ng mga tao kasi marami yung opinion, di ba po, Justice? So we wanted your knowledge and your expertise to guide us through the important issues being discussed and what does the law really say, no? So siguro ano bang Justice, where do you want to start, no, para mapaliwanag niyo yung issues ngayon, no? I'll start with the arrest of and the transfer of former President Rodrigo Roa Duterte that happened a few weeks ago, and he's now in The Hague. Kung legal ba ito o hindi. Alam po natin na tayo po ay naging miyembro ng Statute of Rome, kung saan yung International Criminal Court ay nagkaroon ng visa sa atin, ngunit nag-withdraw tayo. Pero mayroong panahon na miyembro tayo, that is from November 1, 2011 up to March 16, 2019. During that time, we were members of the Statute of Rome, and the International Criminal Court had jurisdiction over 4 important cases such as war crimes, genocide, crimes against humanity, at saka aggression. Yun po ang tinatawag na the most serious crimes in international law. Pag ginawa ito sa Pilipinas at hindi natin hinabla yung mga gumawa nito, ang International Criminal Court ay mayroong karapatan at poder na mag-imbestiga at maghabla. Okay. So siguro para rin ho sa ano ng mga our viewers and listeners. So President Pinoy signed our membership on the 2011, and then President Duterte withdrew in 2019, no? So siguro yung timeline. Manolo, welcome. Si Manolo Thank ho, you. Justice, ay nasa Korea. At ano ho siya, nagsa-sideline sa K-drama. Welcome, Manolo. Thank you, Fads. Justice, gusto ko po rin tanungin dahil nandun yung Rome Statutes. Ngunit meron din tayong batas na nagpaparusa ng mga human rights violations. At medyo nakakalito dahil ika nga, sabi nila, hindi na natin pwede sabihin na ang magiging batayan kung tama ba ang ginanap na aresto ay tama o mali ayon sa Rome Statutes, kundi dapat tingnan natin itong batas na ito dahil hindi ba umalis na tayo dun sa Rome Statutes. So could you explain ano ba yung relationship ng sarili nating batas sa tinalikuran nating kasunduan about the Rome Statutes? Yung sarili nating batas, yun ang Republic Act 9851, tinatawag na Philippine International Humanitarian Law. Parang counterpart natin ito sa Statute of Rome dahil ito ay sariling batas na ginawa natin upang parusahan din yung mga crimes na the same crimes, no? Genocide, war crimes, crimes against humanity, saka aggression. So we have our own law
At kahit na nag-withdraw na tayo doon sa Statute of Rome noong March 17, 2019, itong sarili nating batas ay nanatili pa rin, enforce pa rin ito. Kaya tingnan natin kung mayroong mga nakalagay dito sa sarili ng batas na applicable sa sitwasyon ni former President Duterte. Kasi sinasabi nila na ayon sa batas na yon, habang pwedeng litisin ang isang paratang dito sa atin, pwede rin sabihin ng ating pamahalaan na tinatanggap namin na gawin ang isang paglilitis sa ibang hukuman. Tama po ba yon? Opo, tama po. Nakalagay dito sa Section 17 na ng Republic Act 9851 na sarili nating batas na kung ang isang tao na suspetsado natin na gumawa nito mga krimen na ito ay iniimbestiga na ng isang korte na internasyonal, ay maaring nasa poder ng mga otoridades natin na imbes na imbestigahin at lilitisin siya dito sa atin, maaari na ibigay na lang nila ang taong ito sa korte na internasyonal na nag-imbestiga na sa kanya. Surrender, they may surrender him instead of prosecuting him. The relevant Philippine authorities may just surrender this person to the international court. Justice, bilang isang tumulong sa pagsulat ng ating saligang batas at naging bahagi kayo ng kataas-taasang hukuman, may nagsasabi na parang sinuko natin ang ating soberanya dahil yun nga, sinuko natin ang isang taong humaharap sa paratang. Pwede ba ninyong paliwanagin sa atin kung sinuko ba natin ang ating soberanya o bahagi ba ito ng ating pagiging isang sovereign nation na nakikibahagi o tumatanggap sa panindigang batas? Alam po ninyo, Manolo, itong soberanya natin ay maaaring i-limit natin voluntarily at kung tayo ay nagkaroon ng isang treaty na kung saan we recognize that another court can have jurisdiction over offenses that occurred sa Pilipinas, ito ay voluntary na limiting our sovereignty. Sovereignty can be limited by our own action. And when we enter into treaties, we limit our sovereignty. So hindi po ito bawal. Ito ginagawa ng lahat ng bansa at ito ay part of living in an international world. Justice, nung kinwestiyon ang International Criminal Court o ang investigasyon na gusto nito gawin at kinwestiyon ito sa ating sariling kataas-taasang hukuman, kung tama ako, ang sagot ng ating hukuman, walang pwedeng magbaliwala dito kung ang sakop ng isang investigasyon o gawain ng korteng internasyonal ay yung panahon na nasa ilalim tayo ng Rome Statutes. Yung pinaliwanag nyo sa simula na from this date up to that date 2019, nung umalis tayo, lahat ng kaganapan sa loob ng panahon na yon ay may kapasidad at may right ang ICC na litisin ito. Tama ba yon? Yun ba ang sinabi ng ating Korte Suprema? Opo, yung sabi ng Korte Suprema natin na yung International Criminal Court nanatiling mayroong jurisdiction kung yung mga pinag-uusapan, yung mga krimen na nangyari sa panahon na miyembro pa tayo. Kahit na nag-withdraw tayo, mayroon pa rin jurisdiction ang International Criminal Court sa mga krimen na yon dahil ito'y nangyari
sa panahon na miyembro pa tayo. Ngunit itong jurisdiction ng International Criminal Court ay yung tinatawag na complementary. Pwede lang itong nilang gagawin kung tayo ay hindi natin kaya o ayaw natin na litisin o ihabla itong mga tao na ito na gumawa nito. So, Kaya pumapasok yung Republic Act na binanggit ninyo because yun nga, karapatan ng o option para sa ating pamahalaan na sabihin, kayo na lang. opo, yun po ay isang incident na ibig sabihin ayaw natin. We are unwilling to prosecute and we are surrendering the suspect to the court. So that is triggering the jurisdiction of the International Criminal Court, the complementary jurisdiction, because we are unwilling or unable to prosecute. Maybe we're unable because we cannot protect the witnesses, something like that. Okay. Justice, yung bahong hindi pag-file ng mga kaso laban sa Pangulong Duterte, yung ba isang pagpapakita na hindi natin pinoproseso, hindi kaya ng ating mga korte na mag-trial, ano? Kasi kung hindi ako nagkakamali, walang na-file na mga kaso laban sa Pangulong Duterte sa ating mga courts. Yung crime against humanity na hinaharap ngayon ni former President Duterte sa International Criminal Court ay medyo nahihirapan tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon na ihabla siya. Ngunit hindi natin kaya nung siya ay isang incumbent president, hindi maaaring ihabla ng incumbent president sa batas natin. Noong hindi na siya presidente, mukhang hindi rin natin kaya o ayaw natin for one reason or another, hindi siya nahabla. Kaya sa tingin ng International Criminal Court, tayo ay hindi natin gusto o hindi natin kaya siya ihabla, kaya pumasok sila. So, Justice, yung baho, yung sa inyong nabanggit, ano ho, pwede ba hong masabi na, kasi di ba ang isa sa mga depensa na inaano ho ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte ay meron tayong justice system, pwedeng nagpa-function ng ating justice system, no? But the fact na hindi nga naghabla, so yun din ang katunayan na hindi kaya ng justice system po, ano? Opo, yan po ang palagay ng International Criminal Court. Ang sabi nila doon sa warrant of arrest, hindi natin hinabla itong tao na ito. Binigyan tayo ng pagkakataon, ngunit hindi pa rin siya nakahabla. Kaya pumasok Nag-issue na sila. sila po. Jurisdiction nila ay pumasok sa ayon sa Statute of Rome. Justice, kahapon, hinahanap ko, hindi ko lang makita ulit. May nabasa ako akong news article at ang sabi ho doon, meron daw ruling ang Korte Suprema na lumabas, hindi ko lang kung yung exact date, kailan lang, na hindi valid yung pag-withdraw ng dating Pangulong Duterte sa Statutes of Rome kasi kailangan ng concurrence ng Senado. So dahil hindi dumaan sa Senado yon, sabi ng Korte Suprema po ay hindi in effect yung pag-withdraw sa ICC. Na ano nyo ba yun? Hinahanap ko yung news article, hindi ko na makita ko eh. Kahapon lang lumabas po yung news. Walang ganun na desisyon sa palagay ko, sa alam ko, Father, Supreme Court natin ay hindi nagkaroon ng desisyon na gano'n na walang bisa yung pag-withdraw natin. Dahil kailangan lamang sa tingin ko yung approval ng Senado sa paggawa sa umpisa. Ngunit pag-withdraw, hindi na kailangan yon. Wala sa ating saligang batas na kailangan ng approval ng Senado sa
withdraw ng isang treaty. Uh, ang withdrawal ng isang treaty ay usually governed by the treaty itself, yung provision ng treaty, ay yun ang sinunod natin. Right. Opo. Justice, meron din akong tatanungin sa inyong medyo, mga teknikalidad dahil naging mainit ang debate tungkol dito. Ngayon, ang sabi nila, kung merong isang Pilipino na aarestuhin at dadalhin para humarap sa isang paglilitis o iba pang proseso sa ibang bansa, kailangan na may tinatawag na prosesong extradition. At kasama nito, haharap ka sa isang huwes, titingnan kung may autoridad nga ang nag-issue nung warrant para arestuhin ka at merong tama lahat yung mga papeles, etc. para dalhin yung humaharap sa kaso. Sabi nila, hindi dumaan sa ganung proseso si dating Pangulong Duterte at dahil dito, medyo seryoso ang akusasyon na kinidnap siya. So, ang iba naman nagsasabi na yung Republic Act na binanggit nyo, nagsasabi na may option ng ating pamahalaan na tanggapin sort of on its face value, I guess, yung kung ang warrant na galing sa isang international na hukuman. Could you clarify us on this? Yung nakita naman wala naman nakatago dahil it was all on TV. Nakita natin na binasa sa kanya kay Ginoong Duterte ang warrant. Hindi naman mahaba yung papel na yon, and then he was read what's called yung Miranda rights, yung mga karapatan ng isang taong humaharap sa paratang na yung alam naman natin from TV yung you have the right to remain silent, lahat yun. So would that have sufficed? Yung kita naman nating lahat ang kaganapan bilang isang abogado at justice, what would you say about the process? Magandang tanong yan, Manolo. Dahil kung tingnan natin, yung warrant of arrest na yan ay ginawa March 7, 2025. International Women's Day pa yun. Labag na yan sa withdrawal. Nag-withdraw tayo 2019 pa. Ang tanong ay, may visa pa ba sa atin yung warrant of arrest na yan? Kasi hindi na tayo membro ng Statute of Rome. Maaari ba nating serve o bigyan visa yan dito sa teritoryo natin, considering na nag-withdraw na tayo? Sa palagay ko, ang tingnan natin dyan yung provision ng Statute of Rome tungkol sa epekto ng pag-withdraw. May mga epekto yan eh. Ito po ay nasa Article 127 ng Statute of Rome, kung saan nakalagay na kung ang isang bansa na miyembro ng Statute of Rome ay nag-withdraw tayo, kagaya natin, manatiling obligado tayo. Kahit na pagkatapos ng withdrawal, manatiling obligado tayo na sumunod at mag-cooperate sa International Criminal Court tungkol sa mga bagay na naumpisahan. Tungkol sa mga bagay na umpisa na sa pagtalakay ng korte bago tayo nag-withdraw. Ngayon, ang question, itong sitwasyon sa Pilipinas ba ay inumpisahan na ng korte sa kanilang pagtalakay before March 17, 2019? Ang sagot ay oo, dahil noong February 8, 2018 pa lang, inumpisahan na ang pagtalakay o preliminary examination ng Korte, International Criminal Court ng Pilipinas. So that makes it fall under Article 127, Paragraph 2, wherein we have to honor the issuances of the International Criminal Court even after withdrawal.
because naumpisahan na nila yung pag-examine ng Philippine situation before the withdrawal. So justice, mahalaga ho yun na punto, no? Na dahil na umpisa ng investigasyon before the withdrawal. Yes, Very mahalaga. important technical. Kung hindi nila naumpisahan, Yes. so wala Wala. talagang totally walang karapatan ng ano ho. Wala hindi tayo obligadong sumunod Aha, aha. sa mga issuances nila. Ang tininan ko, kasi nakalagay doon sa artikulo na yan, 127 paragraph 2, kailangan it has been brought to the attention of the court before the withdrawal. Ang tanong, yung preliminary examination ba ng Office of the Prosecutor, ibig sabihin, atensyon na ng court yon? Tininan ko ang organisasyon ng International Criminal Court. It has 4 organs. The presidents, and then the judicial chambers, and then the office of the prosecutor, and then the registry. Ibig sabihin, yung office of the prosecutor ay bahagi ng International Criminal Court. Therefore, if it has been in the attention of the office of the prosecutor, it has been in the attention of the court. So it fulfills the requirement na nanatiling mayroong poder ang ICC na gumawa ng warrant of arrest sa atin tungkol sa mga krimen na nangyari between 1 November 2011 and 16 March 2019. Justice, pagdating naman sa proseso na sinundan sa NAIA, kung saan sinabi sa kanya, you have a warrant of arrest. Basically, ang paratang ay the following, just a couple of paragraphs. You have the right to remain silent. At hindi siya humarap sa hukom na Pilipino. That was all in order and in keeping with our laws and the ICC's processes. Yes. Ang normal proseso under the Statute of Rome, after serving the warrant of arrest in a foreign country, in the Philippines, is that country, which is called custodial state, has to bring the person to a local court to determine whether he's really the person named in the warrant of arrest and whether his right to remain silent, all that were observed. Yan po nakalagay sa Artikulo 59 ng Statute of Rome itself. Ang iba nagsabi na hindi na applicable sa atin yon dahil hindi na tayo membro ng Statute of Rome. So, discretionary na lamang yon. Pangalawa, kung hindi man nasunod yon, maaaring susundin din ng tribunal abroad at what they call cure the defects. Mukhang ito ang ginawa ng pre-trial chamber dahil nung hearing March 14, ang nangyari ay tinanong nila kung naintindihan ba, ikaw nga ba ang nakalagay dito na akusado o na-arestuhin, at kung ikaw ito, naintindihan mo ba? In other words, I noticed that the pre-trial chamber was trying to perform what Article 59 requires a local court to have done. But Justice, doon din ako nalito because nung nag-object si Attorney Mel Jaldea, ang medyo pointed na sagot nung presiding judge, ang report sa amin ng mga nag-serve ng warrant ay malinaw na sinundan ng mga patakaran na ito, naintindihan ng akusado ang paratang sa kanya, naiintindihan din niya ang kanyang mga karapatan. Kaya bakit ka pa nag-object? Yung pagkaintindi ko naman was yung, in fact, they were fortifying yung kaganapan sa NAIA. And then sabi nila, and then just for the record, parang formal entrance ni dating Pangulong Duterte sa otoridad ng hukuman.
Then this brings up the next question dahil maraming nagulat dahil sanay naman tayo either sa ating mga hukom o sa hukuman o sa Hollywood na dapat maraming drama at maraming mga talumpati at parang nagulat ang mga tao na parang walang kadrama-drama yung proseso at mabilis tapos Very very ang straightforward no? oo, at ang haba ng panahon na nalilipas hanggang sa susunod na na pagharap ni Ginoong Duterte sa hukuman. Could you explain to us anong pagkakaiba ng sistema na haharapin ni Ginoong Duterte sa ICC sa kasanayan natin sa ating mga hukuman? Iba ang style doon na Manolo dahil unang-una nakita niyo naka-video Mm. siya. Dito sa atin dapat the accused should be physically present before the courtroom. They allow him to appear by video. And then pangalawa, yung objection ni Attorney Salvador Medialdea, ang sabi ni Presiding Judge Julia Moto ng ICC Pretrial Chamber, tatalakayin ito sa September 23. Ang gagawin lamang natin dito ay titiyakin na ito si Rodrigo Roa Duterte ay siya nga ang nasa Santo Pares. At pangalawa, na naintindihan niya ang charge na ginawa laban sa kanya. Yun lang po ang dalawa. Tapos umalis na sila. Now they were satisfied that this answer. All objections will be taken up in the next hearing. So, yun ang Anong gagawin nila from now to September dahil 6 na buwan ito? Yes, September 23 is the next hearing. This is when they will address all the objections. That is according to the rule. Meron po silang rules of procedure on parang rules of court natin. Meron din sila rule 127 yata nila. They will tackle all objections to the validity of the arrest by that time. Pangalawa, meron pong sinusunod mga international courts ang tinatawag na doctrine of abuse of process, wherein if there was something wrong with the arrest, that the process was abused or the rights were not followed in making the arrest, the international court will still balance whether that defect is fatal or it will not defeat the demands of justice by the person accused of a very serious offense. So posible pa po na sasabihin nila, okay, merong ang defecto yung arrest, illegal nga yung arrest, pero yung detention niya ay legal and his trial will be legal. Yan pong I think this is an important point, Justice, and I think I think it would help to seek your help dahil kailangan natin linawin sa ating audience ano ba yung mga krimen na 'di ba na nililitisan ng ICC. Can you help our viewers imagine how serious these crimes are? Dahil hindi naman bahagi ng ordinary experience natin ang mga kaganapan like crimes against humanity or genocide. Mabasa lang natin ito sa mga libro, and the last time anyone really heard about this was nung mga Nazi pa nung o yung Yamashita trial. So paano nyo papaliwanag sa ordinaryong mamamayan yung konsepto ng genocide or crimes against humanity at gaano ka seryoso ito? Okay, yung apat na krimen na bahagi ng jurisdiction ng International Criminal Court ay ang tinatawag na the most serious crimes of concern to the international community. Ito ang pinakamabigat na krimen sa buong mundo. Una-una yung genocide, which is the elimination of a whole race
in whole or in part, racial, ethnic, and national identity. You're trying to kill all of the members of this race. So that is genocide. The other one is war crimes. This is waging war through illegal means. That is, let's say, killing civilians, bombing hospitals, things like that. These are very serious crimes. This can happen only during wartime. Then yung aggression, which is to invade another country, another country's territory using force, no? Then the crime against humanity, which can be committed even during peacetime, is a widespread and systematic attack on a civilian population, during which several crimes are committed. 15 kinds of crimes, any of them: murder, rape, torture, starvation, kidnapping, and so forth. 15. In the case of former President Duterte, he is charged only for murder. The attempt to charge him for rape and torture was not accepted by the pretrial chamber. So he stands accused of crimes against humanity consisting of widespread and systematic attack on a civilian population, during which 48 counts of murder happened. Yun po ang charge sa kanya. Justice, dito rin naman nagiging masalimuot na naman yung usapin dahil kung ang batayan natin, media at ang mga report sa media, dati libo-libo ang binabanggit. Tapos naging debate ba na ganito karaming libo ba o ganoon? Excuse me. Bless you. Thank you, Father. But ang ngayon, medyo hindi ko maintindihan bakit naging debate ngayon. Paano naman ito crimes against humanity 48 lamang ang pinag-uusapan dito. How can this qualify as crimes against humanity? Anong mapapatunayan mo sa katiting na numero na yon na parang nagugulat ako kailan ba naging malitang. But again, we got so used to reports of thousands and thousands. Bakit naging 48 ang sabihin natin magic number para sa kasong ito? Yun po ang hindi naman magic number, pero ang kailangan, ang unang elemento sa krimen ito, hindi yung murder kung hindi yung systematic at widespread na attack against the civilian population. Yun po ang first element. Itong murder parang ito ang second element na during that attack, systematic and widespread attack, nagkaroon ng murder. Kahit isang murder lang, basta inatake mo yung buong malaking population, yun ay crime against humanity na. So it's really the attack on a civilian population na systematic at widespread, na alam mo with knowledge of such attack pa, that's the mental element Hindi lamang nagkaroon ng widespread systematic attack, alam mo na widespread yan at systematic yan. In fact, allegation dito, alam niya dahil siya ang nag-orchestrate nito. Allegation sa kanya. At yun po, there has to be an attack on a big population. Hindi pwedeng attack on one family lang. Yes. Or maybe a whole barrio. If the systematic attack is against a whole barrio, pwede na yan. Crimes against humanity. There have been incidents in Serbia like that. Tapos, Justice, meron hong isang lawyer na nagsabi nga na yung 48 Manolo, yun yung may mga witness, may documentation. But matibay ang ebidensya. Matibay. And part of that, inabanggit ni Justice is this 48 will be evidence na systematic. Na yun yung isang opinion ng lawyer na nabasa ko, di ba? Na yun yung magpapatunay na systematic and widespread. Tsaka, Bishop, Justice. Justice, yung bahong mga usapin din, di ba, na
lalo na ang simbahan ho ang kasi talagang nag-alaga, nagprotekta dun sa mga potential victims ng EJK at yung mga biktima mismo ay ano no ay sinasabi nila na talagang pag binilang mo 30, ito lang mga ebidensya to na hindi pa na document pero hindi siya purely anecdotal ano. Halimbawa ho ang Baclaran, meron silang libreng palibing sa mga mahihirap. Kinukwento nung pare, nung araw daw ho, mga ano yan, mga 3 bawat linggo ang dumadating siya, 3, 5 hanggang 10 no pag marami. Pero sabi nila nung nagsimula yung EJK, Oh, 10, mga 10 araw-araw ang request no. And kinukwento rin ng isang pare, kausap ko lang siya kahapon. Very moving daw yung ano yung araw na inaresto si Pangulong Duterte. Yung sumunod na linggo, yung mga pamilya noong mga biktima nagpunta doon sa parokya. Sa ano to sa Payatas Bagong Silangan So ito yung pinakamarami no. At punong-puno raw ang simbahan para magdasal at magpasalamat na pakiramdam nila makakamtam na nila ang hustisya no. So ito yung mga bagay lang na palagay ko mahalaga na siguro bagaman hindi siya papasok sa korte, ito yung mga katotohanan ng buhay no. Ito yung mga katotohanan, ito yung mga kwento ng mga taong talagang naapektuhan nito no at hindi mo mapagkakailain, 'di ba? Kahit hindi mo ipasok to sa korte. Siguro yun lang yung nais kong maidagdag ano sa usapan. Manolo, punta tayo dun sa petisyon ng mga anak ng Pangulong Duterte. At yung pagtugon po ni Solicitor General Guevara no. Sabi niya hindi niya didepensahan dahil naniniwala siya na hindi na tayo miyembro ng ICC so walang jurisdiction ano. Pero merong interesting na punto doon sa mga report. Pero wala raw binanggit si Solicitor General Guevara at gayon wala rin binanggit ang Korte Suprema yung ano ngayon yung palaging stand ng Malacanang na inaresto siya bilang pag-cooperate natin sa Interpol. At Justice Solicitor General Guevara and the Supreme Court was also silent on that ano. Ang pinag-usapan lang yung pag-withdraw sa ICC no. So ngayon nga siyempre si Attorney Panelo yon sinasabi yon talagang mali ganun. So ano justice ang pananaw ninyo diyan sa issue na yan? Okay, sa tingin ko itong ginawa kay former President Duterte ay dalawang basihan. Una, yung warrant of arrest na pinadaan sa Interpol at pangalawa, yung Section 17 ng Republic Act 9851 kung saan the relevant Philippine authorities may just surrender a person that's already being investigated by an international court. You can only surrender someone who is already arrested. Otherwise, you have to arrest first, and for that, you have to get a warrant of arrest from a local court. This was not done. This is required by the Constitution. No one can be arrested without a judge finding probable cause. So, in other words, when Duterte was turned over to the ICC by our authorities, he was already arrested. They were not going to go to court and get a warrant. There was a warrant already. They just served the warrant. Now, the Interpol does not serve warrants. The Interpol informs us that there's a warrant of arrest. It is up to us to execute it or not. Now, that is cooperation. We did not have to cooperate because we are no longer parties to Statute of Rome unless you interpret 127, which says that we continue to be obliged to cooperate on matters already under consideration. So be that as it may, we voluntarily cooperated by turning him over. Arestado na siya for pursuant to an international warrant of arrest. And so it is on that basis
warrant of arrest by international court plus surrender under our own law that he was turned over, and then strengthened by the International Chamber of Commerce of Pretrial Chamber of the ICC by making sure in the March 14th hearing that he is the same person mentioned in the warrant, that he understood the warrant, and that he is, in other words, fit to face the trial. Yan pong nangyari. Justice, kung, yun yung kung sorry. Yun yung binanggit niyo earlier, Justice, nung na-cure yung defect na yun po, no? Yes, it's possible na na-cured ang any defect, which is the defect would consist of not following Article 59 of the Statute of Rome, which requires that the custodial state should first bring the person to a local court to determine identity and information of the charges. Hindi ginawa yun, pero kinure ng pre-trial chamber ng March 14th hearing. Justice, paano naman ho yung mga objection ngayon dito sa local natin na unconstitutional ang pag-aresto? Yeah, yung constitution natin requires the participation of a judge in order to arrest, to issue a warrant of arrest. But if there's already an international warrant of arrest and it has force in the Philippines, then there's no need to go to a local court. Okay. We can serve under the practice of Interpol. We can serve an international warrant sent through the Interpol on the person without going to a local court. Okay. That is, to me, that's possible. So, provided we are still obliged to honor the issuances of the ICC. And in my interpretation, the preliminary examination done February 8, 2018 was sufficient to make it a continuous obligation for us. Okay. So, yes. Opo. So yun, Justice, maliwanag po yun, ano? Okay. Sige, Manolo, please go ahead. yung hinahanap ng pamilya ni dating Pangulong Duterte, habeas corpus petition, which is basically ipakita nyo ang katawan ng nawawalang tao. Ngunit nakita na ng buong daigdig ang katawan ng nawawalang tao dahil nandun nga ginanap nga yung hearing dun sa The Hague. So ano ba yung layunin ng kanilang kaso? And then number two, ang Solicitor General, hindi po ba siya ang abogado ng Republika? At kung siya ang abogado ng Republika at merong sa kanyang sariling pananaw, hindi niya mapanindigan ang gustong gawing argumento ng pamahalaan, hindi po ba dapat sabihin na lang niya, o sige, hindi ako pwede, ibang ang number 2 or number 3 or number 4 sa aking tanggapan na lang ang haharap para sa aking kliyente. Ngunit lahat daw na yung buong tanggapan na daw ang nagsabi na hindi nila kayang gampanan ng kanilang trabaho. So ano nangyari doon at tama ba 'yon? Okay, ito nangyari diyan. Itong Office of the Solicitor General took a repeated stand before the International Criminal Court that the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippine situation because our justice system is sufficient, is working, and can handle all these cases. And therefore, the complementarity does not kick in. Yan pong stand ng Solgen. And so they cannot be inconsistent and they cannot turn around and say now to the Supreme Court na hindi pala totoo yun, kaya pala, hindi pala natin kaya, so tama yung arrest. So it is an institutional stand, not a personal stand. So even the second, the third Solgen, he still has to take that stand because that is the first stand before the ICC. Now, it has to, tama yung ginawa niya. He recused because for the office, because the office
made that firm position that the Philippines is able and willing to prosecute, whereas the arrest and turnover is premised on our unwillingness or inability to prosecute. Inconsistent po yun. So, what will happen is for another lawyer, the DOJ, Mm. To Secretary come of in. Uh-huh. to come in and appear for the respondents. Okay. Justice, may dadagdag lang ho ako doon. According to the reports sa mga news agencies, ang dinagdag din ho ni Solgen bilang tugon na dapat mag-resign dahil nga hindi may tinugon din si Solgen sinabi niya na oo, ako ang abogado ng pamahalaan pero aking din obligasyon na protektahan ang Pilipino. Sabi niya bahagi 'yun ng aking obligasyon. Yung ano bang may punto ba ho 'yun na o primarily ho talagang pagdepensa sa pamahalaan? Yes, ang tingin ko dyan, the Office of the Solicitor General is like the tribune of the people in Roman times. It Okay. defends the law, not the government. Yes. It represents the supremacy of the law. And therefore, if it believes the government is wrong, it will not defend the government. Okay. For instance, Solicitor General Raul Goco did not defend Cory Aquino in her attempt to file a case against Louis Beltran, because in his belief, Louis Beltran is not liable. So he did not file a brief for Cory. That is the Solgen. It is good that we have a tribune. A tribune Yes. is one who defends the law, and not the government. So sometimes the government violates the law. Then the Solgen will not appear for that kind of Yes. action by the government. At the Justice, napakaganda ho nung nagbigay kayo ng example na kasi para hindi ma-sensationalize na naman itong puntong ito na meron ng pagkakataon. Now, number one, maganda yung sinabi nyo na consistent ang opisina, hindi si Solgen Guevara, but ang opisina ng Solgen na from the start, yun yung stand nila. So, mahalaga yon. Tapos mahalagang punto rin na makita ng mga tao nung panahon ng Presidente Cory, ang Solgen din, di ba? Hindi siya nirepresenta. So, sana hindi, ayun lang, maganda yun para wag ma-sensationalize yung Yes. Kaya nagpahayag na ang kalihim ng Remulla ng Justice na ang DOJ ang magre-represent sa sa gobyerno. Justice, so ang anong resulta nito? What is the Supreme Court therefore being asked to decide? Ano yung talagang desisyonan ng Korte Suprema na ano ba talaga ang hinihingi ng pamilya Duterte sa kanila? May dalawang kaso yung pinahil doon, yung isa petition for certiorari and prohibition. The other one is habeas corpus. And both really question the legality of the arrest. And in habeas corpus, the petition is to bring back, to produce the body. And of course, the answer is we cannot produce the body because the body has been taken to a foreign jurisdiction. And that will be the answer. What the court will do or can do in such a situation, there are many possibilities. The court can require, for instance, the respondents to take steps to recover the physical presence of the body through a request for extradition or similar measures. But let's not preempt the court. And then the other one is the certiorari prohibition. Medyo too late na rin yun, although again the Supreme Court can say that the arrest was illegal because, for instance, Section 17 of Republic Act 9851, when it speaks of the relevant Philippine authorities may surrender, it means that relevant Philippine authorities includes the requirement of a judge in order for a rendition to be made, not just an arrest.
but a rendition. Justice ang binabanggit nyo, bahagi ng mga, kung titingnan natin lahat ng mga posibilidad. Yeah. Kasama sa mga posibilidad, ang magiging sagot ng Korte Suprema, tapos na wala na Wala Wala na na. tayong magagawa, tapos Move. na yan. Now, that reminds me na nung araw na inaresto si dating Pangulong Duterte sa NAIA, nagpetisyon si Senator De La Rosa at iba pa sa Korte Suprema na mag-issue ng TRO o ipagbawal ang pagdala kay Ginoong Duterte sa abroad. Hindi ito ginawa ng Korte Suprema, or to be precise, sabi ng Korte Suprema, ira-raffle namin yan bukas. By the time na nangyari yon, wala na dito si Ginoong Duterte. Ngayon, ngunit nagpaabot din ng sagot ang Korte Suprema at sabi nila, wala namang, hindi na patunayan ng mga nagpetisyon sa amin na am I correct? Permanent harm or may mangyayari na kailangan talaga kami kumilos. So, is that something that gives us parang a sneak peek into the thinking of the court, or that was just then and there? Paano ba natin titingnan itong mga gawain ng Korte Suprema? Sa tingin ko, itong kind of situation are difficult for the court because of the time element involved. The court normally needs a little time to assess the urgency of issuing a TRO or temporary restraining order, and perhaps what should have been sought or issued is a status quo order rather than a TRO. Status quo order is hold everything. Instead of TRO is harder to get. So it depends on your remedy. When I was in the court and the impeachment of Chief Justice Davide happened in the lower house, and they were about to transmit it to the Senate, the court met, and our dilemma was, are we going to stop the House from sending the articles of impeachment to the Senate? Can we order the House? That will be a constitutional crisis if they don't obey us. So they followed my suggested formula, which then Justice Renato Puno called the Ascuna formula that saved the nation. And that is, instead of a TRO, instead of ordering this House, we just called on all the parties. The court hereby calls on all the parties to observe the status quo. It was not an order, it was a request. And the speaker I remember that. I remember that. And said, I am constrained not to send this, and he banged the gavel. So, session adjourned. That's what happened. So it's very difficult for the court, this kind of situation. Yes. Justice, marami pong salamat. Ang dami pa natin sanang gustong tanungin. Pero baka pwede ho namin kayo imbitahin ulit, Justice. Sige. At lalo na pag may mga pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, Manolo, no? Palagi ko mahalaga na maimbitahan natin ulit si Justice Ascuna para maipaliwanag niya sa taong bayan ang kahulugan ng desisyon, ano? So Justice, maraming salamat po. Alam po namin na kayo'y tatakbo sa isa pang meeting, kaya maraming salamat po, and Manolo, thank you. Mga kaproyekto, ito po ang Proyekto Pilipino, at sana ho ay marami tayong napulot sa usapang ito. At sana ho ay magmatiyag tayo, mag-aral, kunin ang maraming fake news Maraming fake news, ano? Kaya mahalaga na talagang yung ating pakikinggan ay pagkakatiwalaan natin. So maraming pong salamat. Ito po ang Proyekto Pilipino.